Meron ba kayang Diyos? Yan ang tanong ko sa sarili ko dati. Yung tipong, hindi ko talaga siya kilala. Yung tipong, bakit siya tinitingala? Sabi ng iba, kailangan magdasal at magpasalamat para maging maayos ang buhay mo. Dati, nagdasal ako. Wala rin nangyari. Di rin ako nakapasa. Sino ba talaga siya? Totoo ba siya? Pero nagbago lahat ng ito nung nag-aaral na ako sa UST. Ang saya-saya talaga. Lalo na yung mga first days ko pa lang. Ang saya-saya. Kasi nakapasok ako sa dream school ko. UST nga ba naman? Arch of the Centuries, Lover's Lane, at syempre ang main building. Naalala ko pa nga yung mga beses na lagi akong late kay Ma'am Sui ko. Patay. Kaya nagkakasing ko lagi. Tapos lagi pa akong binubuli nun nila Jury at Arwin. Naalala ko din na pati si Eds binubuli. Kawawa naman. Akalaan mo pa naman, binangga si na Jury at Arwin? Mga siga yun eh. Pero ayos na naman, hindi dahil doon sa pangyayari, naging matalik na kaibigan kami ni Eds. Lagi na kami magkasabay pumasok sa school. Kwentuhan dito, kwentuhan doon. Sa totoo lang, na-miss ko na nga siya eh. Pero nawala lang lahat ng ito dahil lang sa isang aksidente. Magkikita kami ni Eds noon. Ang tagal-tagal niya. Pero nang tinawagan ko siya, bilang may narinig akong kumalabog. Si Eds, nakita ko, nakahiga, walang malay. Nakatayo lang ako doon. Nang lalamot ang puso ko. Nawalan ako ng kaibigan. Isang kaibigan na nagkakaintindi kayo. Yung mga tipong wala ka na namang kausap pag break time. Yung tipong wala ka nang kasabay pumasok sa school. Yung tipong tinalikuran ka na ng lahat. Nanay ko, ate ko, lahat sila. Pero di nagtagal, nakahanap din ako ng bagong kaibigan. Si Jessa at si Tin. Okay lang. Kino-comfort naman nila ako pero wala pa din. Di ako makaraos sa sakit na naramdaman ko nun. Yung tipong nahihirapan ka na huminga. Hanggat sa umabot na yun, naisipan ko. Nandilim ang mga panginingin ko. Sa bagay, wala rin naman may pakialam sa akin eh. Sus! Lahat iniwan na ako. Wala talagang tinulong tong Diyos na sinasabi nila. Pero bahala na. Magpapakamatay na sana ako. Pero sa isang saglit, may humila sa akin. Sina Jessa at Tin. Bakit nila ako pinigilan? Bakit hindi na lang nila ako hinayaan? Kinausap nila ako. Naalala ko sa mga sinabi nila. Huwag sumuko agad. Hindi ako naniniwala nung una. Pero wala na akong magagawa. I've got nothing to lose naman eh. Buti na lang, binigyan ko ito ng pagkakataon. Nagtiwala ako. Doon lang ulit ako nakapasok sa simbahan. At sa mabuting palad, pinatawad ako ng Diyos. Doon ko na lang na-realize na kailangan natin maghintay kasi hindi naman tayo papabayaan ng Diyos eh. As long na hindi tayo tumigil sa pagtitiwala sa Kanya. Nung balik ang sigla ko, grabe pala ako dati no. Sobrang nega sa buhay. Mabuti naman ngayon at naging kontento na ako. At dapat lang maging positibo ang outlook natin sa buhay ngayon. Dahil isa lang ito at alagaan dapat natin ito. Nagpapasalamat na rin ako na sa USD ako nag-aaral. Hindi ko na lang alam kung hindi eh. Siguro nawawala pa ako ngayon. Siguro hindi ko pa rin alam yung tama sa mali. Dahil ngayon, masasabi ko nang isa na akong alagad ng Diyos.